Bumalik ka rito, Morgana! Huwag kang duwag! Harapin mo ako! At saka akala mo ba, Elvira? Magpapahuli ako sa'yo. Nagkakamali ka. Oo, malakas ka dahil hawak mo ang isang makapangyarihang sandata laban sa akin. Pero hindi ako papayag na basta na lang ako sumuko sa'yo. Kahit tumakbo ka ng tumakbo, mahuhuli rin kita. Kahit saan ka pa magtago, hindi ako papayag na makapanakit ka pa ng inosenteng tao. Wala kang magagawa. Kakain at kakain ako ng tao kapag ginusto ko. Lalo na ang mga kalahi mo. Kapag nakatakas ako sa'yo, uubusin ko kayong lahat. Hayop ka talaga, Morgana! Hindi ko hahayaan na mangyari yan. Mamamatay muna ako bago mo maisakatuparan ng balak mo. Kumusta, Miss Ligaya? Itago mo na lang ako sa pangalang Gabriel. Dito ko na lang aaminin sa channel na ito na hindi ako isang ordinaryong tao. Isa akong aswang. Oo, tama ang narinig mo at ng iyong mga tagapakinig. Isa akong aswang. At totoo na may mga aswang na patuloy na namumuhay at nakikihalubilo sa mga ordinaryong tao. Pero hindi ako katulad ng mga aswang na karaniwang inilalarawan sa mga kwento. Hindi ako kumakain ng laman ng tao. At wala akong balak manakit ng kahit sino. Simula pa lang sinanay ko na ang sarili kong mamuhay tulad ng ordinaryong tao. Ang kinakain ko ay karne ng hayop, mga gulay, prutas at iba pang normal na pagkain ng tao. Ginusto kong matutong mamuhay ng tahimik at mapayapa. Malayo sa takot at karahasang kadikit ng pagiging aswang. Kaya ako sumusulat sa'yo, Miss Ligaya, ay upang ibahagi ang aking personal na karanasan. Gusto kong ipaabot sa iyong mga tagapakinig na totoo kaming mga aswang. At hindi kami basta gawa-gawa lang ng imahinasyon. Hindi ko na rin babanggitin ang tunay na pangalan ng mga taong bahagi ng aking kwento. Bilang respeto at proteksyon na rin sa kanilang privacy. Pero bago ko simulan ang aking kwento, huwag niyo munang kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe sa channel na ito. Lalo na kung mahilig kayo sa mga kwentong aswang at kababalaghan. Nagsimula ang lahat nang lumipat ako sa lumang bahay ng aking yumaong lola. Si Lola Elvira. Wow! Ito palang sinasabi ni Lola na pamana. Mukhang mas kailangan ko pa yata ng tulong para linisin to kaysa sa tirahan. Sa labas pa lang ang dumi na. Paano pa kaya sa loob? Sana hindi ako nagkamali sa paglipat dito. Hindi ko akalaing ganun kalaki at kaluma ang bahay ni Lola Elvira. Nang mamatay si Lola, nagpasya akong lumipat at tumira roon. Ulila na ako sa mga magulang. Bata pa lang ako nang mamatay sila sa isang aksidente. Si Lola Elvira ang nagpalaki sa akin. Sa bahay namin noon sa Antipolo siya tumira kasama ako. Pero hindi ko pa rin inakala na mayroon pala siyang malaking bahay sa isang liblib na lugar sa Bicol. Walang nabanggit si Lola tungkol dito habang nabubuhay pa siya. Kaya laking gulat ko nang malamang ipinamana niya sa akin ang bahay na yon. Pati na rin ang lahat ng laman nito. Kahit luma, halatang matibay pa rin ang pagkakagawa ng bahay. Pero malinaw na matagal na itong pinabayaan. May mga baging na gumagapang sa pader at ang bakuran ay puno ng ligaw na damo. Nawaring matagal nang hindi naputulo na linis. Tahimik ang buong paligid. Wala kang maririnig kundi ang kaluskos ng hangin at huni ng mga kuliglig. Sa unang tingin parang ordinaryong lumang bahay lang iyon. Pero sa kaloob-looban ko, may nararamdaman akong kakaiba. Sabi ko na nga ba? Mas malala sa loob. Hindi ko na alam kung umiamag pa o kung ano.
Pero ayos lang. Magagawa naman to ng paraan kapag nalinis. Pagpasok ko sa lumang bahay, naamoy ko kaagad ang kakaibang amoy na hindi ko matukoy. Sa loob ay may mga tela na nakatakip sa mga muebles na naroon. Sa labas pa lang ng bahay ay may nararamdaman na akong kakaiba. Mas lalo pala sa loob. Mas lalo akong nakaramdam ng bigat na hindi ko mawari kung ano. May mga lumang litrato na nakasabit sa pader na napapaligiran ng mga alikabok. Pinuksan ko ang mga bintana sa sala upang pumasok ang liwanag ng araw at sariwang hangin. Grabe ang alikabok. Kailangan ko na talagang simulan na paglilinis. Hindi pwedeng pabayaan to. Pag dumi-dumi talaga. Siguro sa silong muna ako magsisimula. Doon daw kasi nakatago ang lumang gamit ni Lola Elvira. Baka may mga kailangang ayusin o itapon na rin doon. Ha? Wow. Sino kaya to? Si Monique. Sigurado akong mangungulit na naman to kung ayos lang ako. Masyado talaga ako mahal ang pinsan kong to. Hello? Monique? Nakarating na ako rito sa bahay ni Lola Elvira. Kuya Gabriel, ayos ka lang ba? Kumusta naman ang bahay ni Lola Elvira? Balita ko nakakatakot daw dyan. Mag-iingat ka dyan, kuya, ha? Ay, akala mo naman kung ano ang nangyari sa akin. Nandito lang naman ako sa lumang bahay ni Lola. Malaki nga itong bahay, Monique. Pero sobrang dumi at ang baho pa. Pero kayang-kaya ko namang linisin at pabanguhin ulit ito. At teka, bakit mo nasabing kailangan ko mag-ingat dito? Parang may alam ka tungkol sa bahay na to ah. May tinatago ka ba sa akin, pinsan? Wala naman. Basta, mag-ingat ka lang. Ang sabi kasi ni nanay, maraming lumang kwento tungkol sa bahay na yan. Hindi lang basta kwento, Kuya Gabriel. At saka, may binanggit din si nanay tungkol sa silong ng bahay. Sabi niya, may mga bagay daw doon na hindi dapat ginagalaw. Sa silong? Ano namang meron sa silong? Ang alam ko, may baul daw doon. Sabi ni Lola Elvira sa testamento niya. Kailangan ko raw hanapin yun. May sinabi ba si tita tungkol sa baul na yun? Oo, yung baul. Nabanggit din ni nanay yun sa akin, pero wala naman siyang sinabing masama tungkol doon. Basta, mag-ingat ka lang. Huwag kang basta-basta hawak ng kung ano-ano sa silong, lalo na kung kumikinang. Sabi ni nanay, may mga bagay daw na mas mabuting manatili na lang doon at huwag pakilaman. Kumikinang? Ano yun? Kayamanan? Ginto? Perlas? Kung ganun, mas lalo ko yung hahawakan. Sige na, maglinis muna ako dito. Tatawag na lang ako ulit mamaya. Salamat sa pag-aalala, pinsan. Masyado ko talagang paranoid. Sige, Kuya Gabriel. Ingat ka dyan, ha? Seryoso ako. Hindi ito biro. Huwag mong baliwalain ang mga sinasabi ko. Oo na, paranoid. Ibinaba ko na ang tawag. Napatingin ako sa direksyon ng daan papunta sa silong ng bahay. May halong kuryosidad at bahagyang pagdududa sa mga sinabi ng pinsang kong si Monique. Siya lang ang nag-iisa kong pinsan. Anak siya ni Tita Susana, ang nag-iisang kapatid ng tatay ko. Anak lang sa labas si Tita Susana. At matagal na rin namang alam yon sa pamilya. Pero kahit ganoon itinuring siya ni Lola Elvira na parang tunay na kapamilya. Walang paborito, walang itinituring na iba. Kaya kahit may kaunting tensyon sa pamilya noon, nanatiling buo ang respeto at pagmamahal namin sa isa't isa. Lalo na kay Lola. Nakakatawa talaga si Monique. Kung makapag-alala sa akin, akala mo naman nasa delikadong lugar ako. Talagang weird siya kahit kailan. Pero may bigla akong napansin. Parang may kakaiba sa tono ng pinsan ko. Lalo na nang binanggit niya ang tungkol sa kumikinang. Natawa na lang ako sa isip ko. Sadyang mahilig lang talaga si Monique mag-imagine ng kung ano-ano. Pero ang silong, doon niya talaga nakuha ang kuryosidad ko.
Bukod sa baol na binanggit ni Lola Elvira, ano pa kaya ang mga bagay na naroon sa silong ng bahay? Bumaba ako sa silong. Madilim doon. Kaya binuksan ko ang dala kong flashlight. Nakaamoy na naman ako ng mabahong amoy. Amoy luma. Amoy alikabok at parang may nabubulok. Ang baho naman dito. Sana walang ipis. O kaya naman ahas. Naiisip ko pa lang na may ganun. Nadidiri na ako. Malaki ang silong. Puno ng mga lumang kahon, sirang muebles at iba pang gamit na halatang matagal nang iniwan at napaglipasan ng panahon. Habang naglilinis ako, sinimulan kong hanapin ang baol na binanggit ni Lola sa kanyang testamento. Maya-maya, may nakita akong lumang baol na gawa sa kahoy. May mga bakal na palamuti sa gilid. Ito na siguro yun. Ang baol ni Lola Elvira. Sana naman hindi lang puro lumang gagamitan ng laman nito. Medyo mahirap buksan ang baol dahil sa kalawang. Pero nagawa ko rin sa wakas. Pagbukas ko, medyo nadismaya ako. Ang laman ay puro lumang libro at mga liham na halatang matagal nang nakatago roon. Dahan-dahan kong inalis ang laman ng baon. Inilabas ko ang lahat ng naroon. Pero bago ko pa tuluyang maisara yun, bigla kong binawi ang pagkainis. Dahil sa pinakailalim ng baon, ay may isang bagay na kumikinang. Ano to? Hindi ito ginto. O perlas. Pero kumikinang. Laking gulat ko nang makita ang bagay na yon na tila isang mutya, Miss Ligaya. Kumikinang yon. Parang may sariling liwanag. Hindi ko maintindihan. Parang humihinga. At mainit yun. Pero hindi yung init na nakakapasok. Iba sa pakiramdam. Para bang nagbibigay ng buhay. Dahan-dahan kong hinawakan ng mutya. Kulay asul yun na may bahagyang halong purpura. At may kakaibang kinang. Tila nagbibigay ng enerhiyang hindi ko maipaliwanag. Nang dumampi ang aking balat sa mutya ay mas lalo itong nagliwanag. May naramdaman din akong tila kuryente na dumaloy sa katawan ko. Napahagat ako sa labi. Ramdam ko ang kakaibang sensasyon na tila may pumasok na kung ano sa katawan ko. Napakaganda talaga. Pero, ano yun? Parang may bumubulong sa akin. Hindi ko naman maintindihan. Ano yun? Parang may pumasok sa akin. Hindi lang basta init. May kasamang lamig. Pagkasama. Napahawak ako sa dibdib. Damang mabilis na tibok ng puso ko. Halos hindi ako makakuha ng maayos na hininga. Naramdaman ko na may kakaiba sa bagay na yon. Hindi lang yun basta bato. Parang mayroon itong koneksyon sa akin. Hindi ko alam kung ano pero nang hawakan ko ang mutya, pakiramdam ko ay hindi na ako magiging katulad ng dati. Ano ba talaga ang lihim ng bahay na yon? At ng mahiwagang bagay na nakuha ko sa silong. Maya-maya narinig ko na naman ang bumubulong. Tila may nagsasalita sa loob ng isip ko. At ngayon, mas malinaw na. Gabriel. Gabriel. Sino yun? Napatingin ako sa paligid ng silong. Nanlaki ang mga mata ko nang may makita akong anino sa isang sulok. Bahagyang gumagalaw sa dilim. Bigla akong kinilabutan. Diyos ko, ano yun? Di kaya may multo rito? Mukhang tama talaga si Monica. Pero, teka, bakit ayaw na nitong matanggal sa kamay ko? Parang dumikit na sa palad ko.
Muli ko na namang narinig ang boses na yon pero hindi na ito bulong. Mahina na itong tumatawa. At ang bawat pagtawa ay tila gumagapang sa batok ko. Nakakakilabot ang boses na yon. Samantala, tila nakakapit na sa balat ko ang mutya. Hindi ko na ito maalis. Pilit ko itong tinatanggal pero nanatili ito sa palad ko. Bigla akong nakaramdam ng mainit na kirot sa palad ko. At doon ko lang napansin na nag-iiba na ang kulay ng mutya. Nagiging kulay itim. Anong kapapalagan to? Sa mga sandaling yun, bumigay na ang katawan ko. Naramdaman ko na lang na bumagsak ako sa sahig at tuluyan nang nawala ng malay. Nang magising ako ay nasa sofa na ako sa may sala, nakahiga. Laking gulat ko nang makita ko ang pinsan kong si Monique at ang malapit naming kaibigan na si Ava. Nakaupo sila sa mga silyang nasa harap ko. Halatang may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Mabuti naman at nagising ka na, Kuya Gabriel. Salamat at walang masamang nangyari sa'yo. Grabe ang pag-aalala namin ni Ava kanina. Ay, mabuti na lang talaga at sumunod kami rito sa lumang bahay ng lola ninyo. Eh kung hindi, baka kung ano nang nangyari sa'yo sa silong. Nakita ka namin doon, nakahandusay at walang malay. Monique? Eva? Ano ginagawa niyo rito? Ano nangyari sa akin? Paano ako napunta rito? Ikaw pang may ganang magtanong. Ikaw ngayon tinatanong namin kung anong nangyari sa'yo. Nakita ka namin ni Aba sa silong ng bahay na to. Nakahandusay at walang malay. Mabuti na lang talaga at sinundan ka namin. Kung hindi, baka kung ano na yung nangyari sa'yo. Oo nga, Kuya Gabriel. Akala namin inatake ka na sa puso. Kaya ka nakahandusay doon. Bakit ka ba nawala ng malay? Masama bang pakiramdam mo? Ang totoo, gusto ko sanang sabihin sa kanila ang lahat ng nangyari. Ang tungkol sa mutya, sa bulhong at sa anino. Pero may pumipigil sa akin. Isang kakaibang pakiramdam na parang ayaw kong magsalita. Para bang may bumubulong sa akin na huwag ipaalam sa kanila ang natuklasan ko sa silong. Wala yun. Bigla na lang sumakit ang ulo ko. Tapos nahilo ako ng sobra. Siguro dahil sa pagod at sa alikabok sa silong. Kaya yun, nawala na ako ng malay. Salamat sa paghahalala ninyo ha. Kahit nawalan ako ng malay, alam na alam ko ang nangyari. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mutyang nakuha ko. At ang kung anong nilalang na naroon sa silong. Habang kausap ko sina Monique at Ava, palihim akong tumingin sa paligid. Hinanap ko ang mutya. Kinapaka pa at laking gulat ko nang makapako ito sa bulsa ng pantalon ko. Paano to napunta ron? Samantalang kanina, hindi ko man lang ito maalis sa kamay ko. Lihim akong napagbuntong hininga at hindi nagpahalata sa mga kasama ko. Talaga? Sumakit lang ang ulo mo? Hindi ka naman basta nawawalan ng malay sa simpleng sakit lang ng ulo ah. Sigurado ka ba, kuya? Wala ba talagang ibang dahilan? Oo naman. Sigurado ako pinsan. Baka stress lang din sa paglipat dito. Alam mo na, ang dami ko pang iniisip. Sa tingin ko, tama ang sinasabi ni Kuya Gabriel. Ang laki pa naman ng lumang bahay na to. Mukhang nakakapagod linisin. Tingnan mo ang alikabok sa paligid. Tsaka, baka naninibago lang talaga si Kuya rito sa lugar. Nakakapagod naman talaga ang pag-aayos at paglipat, lalo na kung mag-isa ka lang. Nga pala, Kuya Gabriel. Nakuha mo na ba yung baol na kasama sa mga pinamana sa ni Lola Elvira? Bukod dun, may iba ka pa bang pinakilaman sa silong? Sabi ni nanay, huwag na huwag mong gagalawin ang anumang bagay na kumikinang. Kinabahan ako. Ano ang alam nila tungkol sa mutya? Paano kung nakita nila to? Paano kung alam na nila ang totoong nangyari?
Kailangan kong mag-ingat. Hindi ako pwedeng magpakita ng kahit anong bahid ng takot o pag-aalala. Oo. Nabuksan ko na yung baul. Ang nakita ko lang doon, mga lumang libro at mga lihim ni Lola nung bata pa siya. Pero mga kwento lang. Wala naman akong ibang nakita. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan pang ibigay sa akin ni Lola ang mga yun. Aanuhin ko naman yun. Pero teka, bakit manik? Ano ba ang inaasahan mo makita ron? Mga ginto? Piyamanan? Naku, Gabriel, hindi naman sa ganun. Basta, mabuti na lang at wala kang pinakialamang ibang bagay doon. Ang sabi kasi ni nanay, may kung anong kumikinang daw na bagay sa silong na hindi dapat ginagalaw. Delikado daw. Teka, anong kumikinang na bagay? At bakit naman hindi dapat yun galawin? Hindi ko rin alam. Basta ang sabi ni nanay, kapag dumating daw dito si Kuya Gabriel, huwag na huwag niyang gagalawin o pag-iinteresan ang anumang bagay na kumikinang na nasa silong nitong bahay. May sumpa raw yun. Baka naman gawa-gawa mo lang yan, Monique. Wala naman talaga akong iba nakita sa silong kundi mga lumang gamit at yung baul. Ang mabuti pa, kalimutan mo na muna yung mga tungkol sa mga sumpa-sumpa na yan. Pati tuloy si Eva, tinatakot mo na eh. Teka nga pala, bakit kayo sumunod dito? Hindi mo lang kayo nagsabi na darating kayo. Hindi ko pa nga natatapos linisin ng silong eh. Naku, pinsan. Nag-aalala lang naman ako sa'yo, no? Hindi talaga kita matiis. Ewan ko ba? Pero kinabahan ako nang malaman kung dito mo planong tumira. Kaya eto, nagpasama ako kay Aba na sundan ka rito. Para masamahan ka man lang kahit ilang araw lang. Mabuti na nga lang at nakapag-leave sa trabaho ang lokang to eh. Kaya eto, nakasama sa akin. Hindi ko matanggihan si Monique eh. Masyado siyang mapilit. Pero totoo naman, Kuya Gabriel. Nag-aalala talaga sa'yo ang pinsan mo. Gusto lang niya masigurong ayos ka dito sa nilipatan mo. Alam mo naman, kayong dalawa lang ang magpinsan kaya sobra kanyang mahal. Ewan ko rin ba rito sa babaeng to kung bakit kinakabahan. Dito ko lang naman titira sa bahay ng lola ninyo. Hay nako, Ava. Hindi mo kasi alam ang kwento ng bahay na to. Kahit si nanay ayaw na ayaw ng puntahan to kahit nung nabubuhay pa si Lola Elvira. Kapag tinatanong ko siya kung bakit, palagi niyang sinasabi na, basta. Pero sa totoo lang, nang umapak ako sa loob ng bahay na to kanina, bigla ako nakaramdam ng mabigat. Parang may mali. Parang may hindi tama sa lugar na to. Ayan ka na naman sa mga kutob mo, Monique. Kakapanood mo kasi ng mga horror movies kaya kung ano-ano lang nasa isip mo. Pero salamat pinsan. Eva, sa pag-aalala ninyo. Ang bait nyo talaga sa akin. Kung gusto niyo, manatili muna kayo rito hanggat gusto ninyo. Malaki naman ang bahay na ito. Talaga? Sige, sinabi mo yan, kuya. Tamang-tama, perfect timing din. Kailangan ko rin ng break sa trabaho. Oo nga. Matagal ko na rin gusto makapaglibot dito sa probinsya ninyo. Uy, sige, Kuya Gabriel. Salamat, ha? Umayag na rin ako na naroon sila. Kahit paano may kasama ako. Pero simula nang hawakan ko ang mutya, hindi na ako naging mapayapa. Palagi na lang akong nakakakita ng anino na gumagalaw kahit saan. Sa sulok ng mata ko, sa pader, sa likod ng mga kortina. At patuloy kong naririnig ang nakakakilabot na bulong at boses na paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. Gabriel. Gabriel. Dahil sa mga kakaibang nakikita at nararamdaman ko sa bahay na yun, ay hindi ko namalaya na nagsisimula ng magtaka sina Monica at Ava sa mga kinikilos ko. Aba, sandali. Oh, ano ba yun? Bakit, Monique? At bakit pabulong-bulong ka riyan? Pshh, huwag kang maingay. Wala ka bang napapansin? Napapansin na ano? Napapansin mo ba si Kuya Gabriel? Parang may kakaiba sa kanya. Alam mo,
Napapansin ko rin yan. Madalas siya natutulala, parang ang lalim ng iniisip. Tsaka parang palagi siyang kinakabahan. Para bang may kinatatakutan. Oo, parang hindi na siya katulad ng dati. Nung dumating tayo rito, ang dami pa niyang kwento at ang kulit pa nga niya, diba? Pero ngayon, palagi na lang siyang tahimik at saka parang palaging malalim ang iniisip. Hindi siya yung Kuya Gabriel na kilala natin. Sana ayos lang siya. Kasi to be honest, kinakabahan talaga ako. Ang hindi nila alam, narinig ko ang usapan nila. Napapansin na nila ang pagbabago sa akin. Pero paano ko sasabihin sa kanila? Paano ko ipapaliwanag na nagsimula ang lahat ng makuha ko ang mutya sa silong ng bahay ni Lola Elvira? Paano ko ipapaliwanag ang aninong nakikita ko? Ang bulong at boses na paulit-ulit kong naririnig na hindi ko naman maintindihan kung anong sinasabi. Hindi ko na alam kung totoo o likha lang ng imahinasyon ko ang lahat. Hindi ko na rin alam ang dapat kong gawin. At ang mutya, parang paunti-unti nitong hinihigop ang lakas ko. Isang gabi, isang kakaibang pangyayari ang napanaginipan ko. Paano ako napunta rito? Ano ginagawa ko sa gubat na to? May naririnig akong paparating. Teka, saan kaya ako pwede magtago? Ayun, may malaking puno ron. Nagtago ako sa likod ng isang malaking puno ng balete. Nang masilayan ko kung sino ang mga paparating, nanlaki ang aking mga mata. Kitang-kita ko si Lola Elvira. Tumatakbo siya ng mabilis. May hawak na isang kakaibang sandata na tila pinaghalong kahoy at bakal. Hinahabol niya ang isang nakakatakot na nilalang. Isang aswang. Si Lola Elvira? Ang lakas pa rin niya. Ang liksi niyang tumakbo. At ano yun? Hinahabol niya ang isang aswang? Nakakakilabot ang itsura ng aswang. Malaki ang katawan nito at nababalutan ng makakapal na itim na balahibo. Mayroon itong matutulis na mga kuko sa kamay at paa. At ang mga mata nito ay nanlilisik. Kulay pula na tila nag-aapoy. Matatalas ang mga pangil nito at sa bawat galaw ay sumasabay ang malakas na ihip ng hangin. Dahilan upang lalong kumalat ang masangsang nitong amoy na tagos hanggang ilong. Ang boses nito ay parang ungol ng isang mabangis na hayop. Harapin mo ako! Huwag kang tumakbo, halimaw! Hindi ka magtatagumpay! Hindi mo makukuha ang gusto mo! Narinig kong umangil ang aswang pagkatapos ay humalakak ito. Isang nakakakilabot na tawa na tila nanunuya at nanguuyam. Diyos ko, bakit hinahabol ni Lola ang aswang na yun? Hindi ba siya natatakot? Bukang hindi papahuli ng buhay ang halimaw na yun. Mas lalo kong nagulat nang biglang may lumabas na kakaibang enerhiya mula sa hawak na sandata ni Lola Elvira. At gamit yun, hinarap niya ang aswang sa isang matinding labanan. Ayaw mong tumigil sa pagtakbo? Pwes, tikman mo to! Sa sobrang bilis ng aswang, hindi ito natamaan. Sa halip, umangil ito ng malakas. Isang nakakakilabot na tunog na tila nanunuya. Ngunit hindi tumigil si Lola Elvira. Muling nagliwanag ang mahiwagang sandata niya at sa isang iglap itinaas niya ito sa ere. Mula rito ay lumabas ang mga mas matitinding enerhiya. Mas maliwanag, mas mainit at tila buhay na apoy na bumalot sa buong paligid. Sa mga mata ni Lola hindi halata ang takot. Determinado siyang tapusin ang laban, ano man ang mangyari. Ngunit bago ko pa makita kung ano ang nangyari sa labanan nila,
Bigla akong nagising. Habol hininga akong bumangon mula sa kama. Napahawak ako sa dibdib ko at ang bilis ng tibok ng puso ko. Parang sasabog sa kaba. Panaginip. Panaginip lang to. Pero anong ibig sabihin yun? Bakit si Lola Elvira ang nakikipaglaban sa aswang? Dali-dali akong lumabas ng kwarto para uminom ng tubig. Ngunit laking gulat ko nang makita sina Monique at Ava na nakatambay pa sa kusina. Gising pa at tila hindi pa natutulog. Monique! Eva! Gising pa kayong dalawa? Oh, ikaw pala Kuya Gabriel. Hindi pa kasi kami makatulog ni Ava. Maalinsangan ang panahon kaya lumabas na muna kami ng kwarto at pumunta na rito sa kusina para uminom ng gatas. Ikaw, kuya, bakit gising ka pa? Bakit hindi ka pa natutulog? Nanaginip kasi ako ng masama. Kaya ayoko muna matulog. Naisip kong lumabas muna at uminom ng tubig. Talaga? Ano bang napanaginipan mo? Ayos ka lang ba? Kaya pala parang namumutla ka. Masamang panaginip? Ano naman yun, kuya? Napaginipan ko si Lola Elvira na nakikipaglaban sa aswang. Ano? Si Lola Elvira? Nakikipaglaban sa aswang? Kakaiba naman ang panaginip mo, kuya. O ano nangyari? Natalo ba ng lola ninyo ang aswang? Hindi ko natapos yung panaginip. Nagising agad ako. Ang galing nga ni Lola eh. May dala siyang mahiwagang sandata na gamit niya laban sa aswang. Ang bilis pa niyang tumakbo. At hindi man lang siya natakot na habulin yung halimaw. Ganon? Bakit naman si Lola Elvira ang manghahabol ng aswang? Kakaiba nga yung panaginip mo, Kuya Gabriel. Hindi ko rin alam kung bakit ganun ang panaginip ko. Pero parang totoo talaga. Parang totoong nangyari yun. Kalimutan mo na yon, kuya. Panaginip lang naman yun eh. Minsan kasi, kapag pagod tayo o may iniisip, kung ano-anong lumalabas sa panaginip, huwag mo na masyadong isipin yon. Oo nga, Kuya. At saka, napapansin namin ni Aba, parang may nagbago sa'yo. Palagi ka nagkukulong sa kwarto mo. Tapos, hindi ka man lang nakikipagkwentuhan o nakikipagkulitan sa amin. Lagi kang tulala at parang ang lalim lagi ng iniisip mo. Ano bang nangyayari sa'yo, Kuya? May problema ka ba? Kaya nga, kuya, nagtatampo na kami ni Monique eh. Kung may problema ka, o kung may gumugulo sa'yo, nandito lang kami. Makikinig kami sa'yo. Pasensya na kayong dalawa. Meron kasi akong hindi nasabi sa inyo. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag. Kung napapansin ninyo na parang may nagbabago sa akin, hindi ko yun ginusto. Hindi ko rin maintindihan kung ano nangyayari sa sarili ko eh. Ano ba kasing problema mo, Kuya? Hindi ka namin matutulungan kung hindi mo sinasabi sa amin kung ano ang nasa loob mo. Basta, sasabihin ko rin kapag handa na ako. Sa ngayon, hayaan niyo muna ako mag-isa. Masyado kasi magulo ang isipan ko. Kailangan ko munang maunawaan itong nangyari sa akin bago ko ito sabihin sa inyo. May pasuspense ka pang nalalaman, kuya. Pero malalaman din namin yan ni Monique. Malalaman din namin kung ano talagang itinatago mo sa amin. Hindi ko naman ipinagtapat sa kanila ang totoo. Ang totoo natatakot at kinakabahan akong sabihin sa kanila ang nangyayari sa akin. Dahil baka madamay sila. Hindi ko alam kung anong sumpa o kapangyarihang taglay ng mutya. Baka bukod sa akin, magkaroon din ito ng masamang epekto sa kanila. Baka maranasan din nila ang nangyayari sa akin. Ayokong madamay sila, lalo na si Monique. Kinaumagahan, habang tahimik kaming nag-aalmusal, bigla kaming nagulat nang may marinig kaming sunod-sunod at malalakas na katok sa pinto. Sino kaya yun? Sobra naman makakatok ng pinto.
Teka, may inaasahan ka bang bisita, Kuya Gabriel? Wala naman. Wala pa naman akong kilala rito. Kaya imposibleng may bibisita sa akin. Sandali. Sisilipin ko. Tumayo ako mula sa kinuupuan at nagtungo sa sala. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. At tumambad sa akin ang isang matandang lalaki. Nasa tantya ko ay nasa humigit kumulang 70 taong gulang. Makikita sa kanyang muka at balat ang malalalim na kulubot na palatandaan ng katandaan. Makahulugan ang kanyang mga tingin. Para bang sinisipat niya ang loob ng bahay, na parang may hinahanap o pinagmamasdan ng palihim. Magandang araw po. Ano po ang kailangan nyo? Magandang araw din sa'yo, iho. Ikaw ba ang bago nakatira dito sa bahay na ito? Ako nga po. Bakit po? Ako si Paquito, ang dating katiwala ng bahay na ito. Ang dating tahanan ng yumahong Senyora Elvira. Nanaginip kasi ako na may bagong naninirahan dito. Kaya naparito ako upang kurpirmahin. At tama nga ang panaginip ko. May bago na nga nakatira sa lumang bahay ni Senyora Elvira. Ano po? Katiwala? Wala naman pong naikwento sa akin si Lola Elvira na may katiwala siya rito sa bahay. Paano niyo po mapapatunayan na totoo ang sinasabi ninyo? May dala akong pruweba, iho. Alam kong kakailanganin ko ito. Kaya dinala ko na. O ito, ang patunay na minsan akong nanilbihan dito sa bahay na ito. Ipinakita niya sa akin ang mga lumang litrato kung saan magkasama sila ni Lola Elvira sa bahay na yun. Totoo nga ang sinasabi niya. Naging katiwala nga siya sa bahay ni Lola. Dahil sa pruwebang ipinakita niya, pinatuloy ko siya sa loob ng bahay. May mahalaga raw siyang kailangang sabihin sa akin. Biruin mo, may katiwala pala si Lola Elvira sa bahay na to nung nabubuhay pa siya. Sa bagay, noon pa man napakamalihim na talaga ni Lola. Hindi nga niya nabanggit na may bahay pala siya rito sa probinsya. Napaka-misteryoso naman ng lola ninyo. Parang ang dami niyang inililihim sa inyo ng mga apo niya. Mang Paquito, kung dati po kayong katiwala rito, may alam po ba kayong mga sikreto tungkol sa bahay na ito? O kay Lola Elvira? Biglang naging seryoso ang ekspresyon sa mukha ng matandang lalaki, Miss Ligaya. Napansin kong muli siyang tumingin-tingin sa paligid, waring tinitiyak na walang ibang nakaririnig bago siya nagsalita. Bakit, iho? May nararamdaman ka na ba sa bahay na ito? May nakita ka na bang hindi mo dapat makita? Ano pong ibig niyo sabihin? Mahigit 1 dekada na akong nanilbihan kay Senyora Elvira. Wala akong masabi sa ugali niya. Mabait si Senyora at magaling makasama. Pero nang pumanaw siya, napagdesisyonan kong umalis na rin sa bahay na ito dahil may hindi magandang presensyang pumabalot dito. Isang presensya na, sa pagkakaalam ko, matagal nang nakakulong sa loob ng bahay na ito. Teka Manong, naguguluhan po ako. Anong presensya po ba yung tinutukoy ninyo? Oo nga po. At ano pong ibig niyo sabihin sa matagal nang nakakulong? Ang sabi ko kanina, na naginip ako. Napanaginipan kong may bago nang naninirahan sa bahay na ito. At dahil may panibagong kaluluwang nakapasok sa lugar na ito, mas lalo ring lumalakas ang masamang presensya. Kaya ako naparito. Para balaan ng sino mang nakatira rito na hanggat maaari ay umalis na. Delikado ang tumira sa bahay na ito dahil may masamang espiritong nakakulong rito at nararamdaman ko na nagpaparamdam na siya sa'yo, iho.
Nagulat ako sa sinabi ni Mang Pakito. Paano niya nalaman na may kakaibang nangyayari sa akin? Sa mga sandaling yon, alam kong panahon na para sabihin ng totoo. Saglit akong tumingin kina Monique at Ava bago ako nagsalita. Pinsan, Eva, may kailangan kayong malaman. Ano yun, Kuya Gabriel? Yan na ba yung tungkol sa sinabi mo kagabi sa amin ni Ava? Kuya, ano ba talagang gusto mong sabihin? Kinakabahan na kami. May mga kakaibang nangyayari sa akin. Simula nang may nakita at makuha ko sa silong na bahay na ito. May nakuha ka sa silong? Kuya Gabriel, sinabi ko na sa iyo na huwag mong pakikialaman ng mga gamit doon. May nakuha ka ba na kumikinang na bagay sa silong? Oo, Monique. Bukod sa baul, may isa pa ako nakuha sa silong. Isang mutya. At kumikinang yun. Ano? Bakit nagsinungaling ka, Kuya Gabriel? Bakit hindi mo agad sinabi sa amin yung totoo? Sinabihan na kita pero hindi ka nakinig. Hindi ko alam, Monique. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa inyo. Natatakot ako. Baka madamay pa kayo sa kung ano mang sumpahang dala sa akin ng mutya na nakuha ko. Mula nang makuha ko yun. Kung ano-ano nangyayari sa akin. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat. Ang tungkol sa mutya na mula nang mapa sa kamay ko ay tila ayaw nang humiwalay sa akin. Parang unti-unti nitong hinihigop ang lakas ko. Ikinuwento ko rin ang bulong at boses na naririnig ko pero hindi ko naman maintindihan ang sinasabi. Ang tanging naiintindihan ko lang ay ang pangalan ko na minsan ay nakakakilabot pakinggan. Ikinuwento ko rin ang aninong gumagalaw sa bawat sulok ng bahay na parang laging nagmamasid sa akin. Ano pa talaga nangyari sa akin, Mang Pakito? Anong kababalaghan ang mayroon sa bahay na ito? Pakiusap. Ipaliwanag niyo sa akin. Nasaan ang mutya? Gusto kong makita. Oo nga, Kuya Gabriel. Nasaan na yung mutya? Gusto rin naming makita. Kinuha ko mula sa bulsa ng aking pantalon ng mutya at ipinakita iyon sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Monique at Ava sa pagkabighani sa mutyang kulay asul na muling nagbago ng anyo matapos itong maging kulay itim. Samantala, napailing si Mang Pakito. Seryoso ang mukha habang matamang nakatitig sa mutya. Wow! Ang ganda pala ng mutyang yan. Kumikinang-kinang pa. Yan ba ang sinasabi mong huwag pakialaman, Monique? Paano magiging delikadong napakagandang mutyang yan? Hindi ko rin alam eh. Basta ang sabi ni nanay, delikado raw ang bagay na kumikinang sa silong. Sandali. Sino ba ang nanay mo, Iha? Bakit niya alam ang tungkol sa mutya? Teresa. Teresa po ang pangalan ng nanay ko. Teresa? Si Ma'am Teresa. Kilala ko siya. Ikaw pala ang anak niya. Tumira na rin kasi siya rito sa bahay noon. Kaya maaring alam niya ang tungkol sa sekreto ng mutya. Talaga po? Wala naman pong sinasabi sa akin ng nanay ko tungkol dyan. Marahil ay hindi na ikinuwento sa'yo ng nanay mo ang tungkol dito. Upang hindi na maungkat ang lihim ni Senyora Elvira at ng mutya. Lihim ni Lola Elvira? Anong lihim? At saka, ano pa talaga ang mayroong sa mutyang ito? Ang mutyang yan, iyo. Hindi yan basta mutya. Naglalaman yan ng isang kaluluwa. Kaluluwa? Kaninong kaluluwa po? Ang mutyang yan ay naglalaman ng kaluluwa ng isang aswang. Isang aswang na tinalo noon sa laban ng lola ninyong si Senyora Elvira.
Nagulat kaming lahat sa sinabi ni Mang Pakito. Hindi ako makapaniwala na may nakakulong na kaluluwa ng aswang sa mutyang nakuha ko. Diyos ko, aswang? May nakakulong na aswang sa kumikinang na mutya na yan? Nakakakilabot naman. Paano nangyari yan, Mang Pakito? Ano ba ang lihim ni Lola Elvira? Ano ang kinalaman niya sa aswang na nakakulong sa matya na yan? Ang inyong lola na si Senyora Elvira ay may kaalaman sa karunungang itim. Hindi para sa kasamaan, kundi para protektahan ng kanyang pamilya at ang lugar na ito. Nang matalo niya ang isang masamang aswang, ikinulong niya ang kaluluwa nito sa mutya upang hindi na ito makapanakit at makagambala pa. Talaga po. Wala kasing sinabi sa akin si nanay tungkol dyan. Mukhang inilihim niya sa akin ang lihim na yan ni Lola Elvira. Kuya Gabriel, wala man lang ba silang nasabi sa'yo? Wala ba nabanggit sa'yo sina tita at tito tungkol kay Lola? Wala. Walang sinabi sa akin ng mga magulang ko tungkol dyan. Ngayon ko lang nalaman ang lahat ng to. Nagugulat pa rin ako sa mga revelasyon na dati palang manunugis ng aswang si Lola Elvira. Mang Pakito, may ideya po ba kayo kung kaninong kaluluwa ang nakakulong sa batya? Sino po ang aswang na iyon? Ang aswang na nakakulong dyan ay may matinding galit sa lola ninyo. Kay Senyola Elvira nagkagusto ang lalaking pinakamahal niya. Pag-ibig na naging ugat ng matinding inggit at puot. Kaya pala may naririnig din ako boses na paulit-ulit na nagsasabing, Inagaw mo. Ano po ang pangalan ng aswang na yan, Mang Pakito? Ang pangalan ng aswang ay si Morgana. Isang babaeng aswang na sagad hanggang buto ang galit sa lola ninyo. Ngunit kahit gaano siya kasama, hindi pa rin siya umubra kay Senyora Elvira. Ibig sabihin, totoo yung napanaginipan ko. Totoo yung nakita ko na may hinahabol na aswang si Lola Elvira at nakikipaglaban siya rito. Napanaginipan mo ang lola mo? Opo, Mang Pakito. Nilalabanan niya yung aswang gamit ang isang makapangyarihang sandata. Hindi ko lang alam kung ano ang tawag doon. Ang problema, hindi ko na nakita kung natalo niya yung aswang dahil nagising na ako. Napaisip si Mang Pakito. Tila may pilit siyang inaalala sa kanyang isipan. Ang sandata ngayon ang gamit niya noon sa pagbuksa ng mga aswang. Pero mula nang pumanaw si Senyora Elvira, nawala na rin ang sandata ngayon. Hindi ko alam kung saan napunta. Sa tingin ko, kung hindi nawala ang sandata ngayon, malaki sana ang maitutulong nito sa iyo ngayon, iho. Bakit po? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang sabi mo, pakiramdam mo ay parang hinihigop ng mutya ang lakas mo, iho. Iyon ay dahil unti-unti nang sumasanib sa katawan mo ang kaluluwa ng aswang na nakakulong sa mutya. Naghahanap ito ng bagong katawan. Tungkol naman sa mga naririnig mong bulong, boses at sa nakikita mong anino, maaaring ang aswang na iyon na rin ang nagpaparamdam sa iyo. Nagkatinginan kaming tatlo ni na Monique at Ava. Gulat na gulat kami. Lalo na ako, na bigla na lang nakaramdam ng kakaibang takot na gumahapang at unti-unting bumahalot sa buong katawan ko. Ano? Ako? Unti-unting sinasaniban ng aswang? Diyos ko, Kuya Gabriel. Ibig sabihin, kaya napapansin namin na may nagbabago sa'yo ay dahil sa masamang espiritu na gusto makapasok sa katawan mo? Paano yun? Ibig sabihin may posibilidad na maging aswang ka rin, kuya? Oh my God! Nakakatakot naman yan! Litong-lito ako sa mga oras na yon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko para matakasan ang kaluluwa ng aswang na yon na gustong makapasok sa katawan ko.
Mang Pakito, may paraan po ba para hindi tuluyang makapasok ang kaluluwa ng aswang sa katawan ni Kuya Gabriel? Meron. Iisa lang ang paraan para tuluyang hindi makasapi ang kaluluwa ng aswang sa katawan mo, iho. At para tuluyan na rin itong maglaho at hindi na muling makabalik. Napalingon ako sa kanya. Lahat kami napako ang tingin kay Mang Pakito. Sabik at kinakabahang nag-aabang sa susunod niyang sasabihin. Ano bang paraan yun, Mang Pakito? Kailangan sirain ng mutya. Yan lang ang tanging paraan. Pero hindi ito madali. Ang mutyang yan ay may matinding kapangyarihan. Kailangan itong wasakin gamit ang sandatang ginamit noon ng lola ninyo na si Senyora Elvira. Sandata? Pero, hindi ba tagsabi nyo nawawala ang sandata na iyon? Paano natin yung mahanap? Paano kung hindi na talaga natin yun makita? Tama ka, iho. Wala nang pumanaw si Senyora Elvira. Hindi na nakita pa ang sandata na iyon. Walang nakakaalam kung saan ito napunta. Kailangan pa rin nating subukang hanapin. Baka narito lang sa loob ng bahay itinago yun ni Lola Elvira. Oo nga po. Wala namang mawawala kung susubukan nating hanapin. Tama kayo mga iya. Maganda kung mahanap natin ang sandatang iyon. Pero kung sakaling hindi natin mahanap, may isa pang paraan. Isa pang paraan? Ano po yan, Mang Pakito? Kailangang sirain ng mutya gamit ang isang matibay na orasyon. Isang dasal na may sapat na bisa upang tapatan ang kapangyarihan ng mutya at ng kaluluwa ng aswang. Ngunit delikado ito. Paano po gagawin yan? Sino po ang magsasagawa ng orasyon? Kahit paano, may alam ako sa paggawa ng orasyon. Ang tatay ko ay dating albularyo. Pero matagal ko na rin niyong hindi nagagawa. Kailangan ko pa itong pag-aralan at muling pagsanayan. Hindi ako pwedeng magkamali. Dahil kapag nangyari iyon, maaaring mamatay ang nagsasagawa ng orasyon. Maaari ko rin itong ikamatay. Napalunok ako nang maramdaman kong lalong bumigat ang hangin sa paligid. Ngunit hindi ako nagdalawang isip. Kung yun lang ang paraan, gawin natin, Mang Pakito. Pahig ako. Handa akong sirain ng mutya. Naniniwala rin po ako na kaya niyong isagawa ng maayos ang orasyon. Pakiusap. Tulungan niyo po ako. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Kailangan ko lang ng kaunting oras, iho. Pag-aaralan ko muna kung paano gawin ang orasyon hanggang mamayang gabi. Kailangan kong balikan ang mga lumang kaalaman ng tatay ko. Kayo namang dalawa, mga iha. Hanapin ninyo ang mahiwagang sandata ni Senyora Elvira dito sa buong bahay. Baka na nandito lang iyon. Ako naman ay maghahanda ng orasyon. Mabuti na ang sigurado. Kapag hindi ninyo mahanap ang sandata, ang gagamitin natin para sirain ng mutya ay ang orasyon. Sumang-ayon kaming tatlo. Kahit paanong paraan ay handa kaming subukan. Basta mapigilan lamang ang kapahamakang maaring idulot ng mutya. Pagsapit ng gabi, sinimula ni Mang Pakito ang pag-aaral ng orasyon. Nakaupo siya sa sahig ng isang bakanting kwarto. Napapalibutan siya ng mga nakalatag na papel, lumang libro at mga halamang gamot. Naririnig ko ang kanyang pagbulong. Umuusal siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Tila sinasanay ang sarili sa tamang pagbigkas ng bawat kataga ng orasyon. Samantala, sina Monica at Ava naman ay nagsimula ng halughugin ang buong bahay. Baka sakaling matagpuan ang mahiwagang sandata ni Lola Elvira. Monique, ano nga ulit ang itsura ng sandatang hinahanap natin?
Ang sabi ni Mang Pakito, parang arnis daw yun na may tulis sa dulo. Baka nandito lang sa mga lumang gamit ni Lola Elvira. Baka itinago lang ng lola ninyo kung saan. Kung may hiwaga nga talaga yon, malamang itinago niya yun sa isang lugar na hindi basta-basta makikita ng kahit na sino. Halika, tingnan natin dito. Baka nasa likod lang ng mga cabinet o kaya sa ilalim ng sahig. Abala sina Monique at Ava sa paghahanap ng sandata. Sinuyod nila ang bawat sulok ng bahay. Mga kwarto, silong, kisame at kung saan-saan pa. Halos wala silang pinalampas. Habang abala ang lahat, ako na may nanatiling tahimik sa may sala. Hawak-hawak ang mutya. Ramdam kong may kakaiba na naman akong nararamdaman. Para bang unti-unti na namang hinihigop nito ang lakas ko. Nagsimula akong makaramdam ng hilo at tila umiikot ang paligid. Unti-unting namanhid ang aking mga kamay. Tumingin ako sa mutya at doon ko nakita ang pagbabago ng kulay nito. Mula sa asul, naging itim naman iyon. Mang Pakito. Ngunit hindi na ako nakatapos ng sasabihin. Naramdaman ko na lang na unti-unti akong nawala ng malay. Pagmulat ko ng mga mata, iba na ang pakiramdam ko. Mabigat ang aking katawan. Pakiramdam ko ay may ibang presensya na nasa loob ko. Hindi na ako yon. May iba nang nakasanib sa akin. Hindi ko kayo hahayaan na masira ninyo ang mutya. Maya-maya, bumalik na sa sala sina Monique at Ava. Halata sa kanilang mga mukha ang pagkabigo sa paghahanap ng sandata ni Lola Elvira. Ay nako Kuya Gabriel, wala kaming nahanap. Nahalughog na namin ang bawat sulok ng bahay. Pero wala kami nakita kahit anong sandatang katulad ng sinabi ni Mang Pakito. Palihim akong napangiti sa sinabi ng dalawa. Ang totoo, ayokong maramdaman ang tuwa sa kabiguan nilang mahanap ang sandata ni Lola. Pero wala akong magawa. Mas nangingibabaw ang kapangyarihan ng aswang na nakasanib sa katawan ko. Akala niyo ba'y maililigtas niyo pa ang lalaking ito? Nagkakamali kayo! Hindi na ako papayag na mawala pa sa akin ang katawang ito! Pero kahit nakapasok na ako sa katawan ng lalaking ito, kapag nasira ang mutya, mawawala rin ako! Dahil ang kaluluwa ko at ang mutya ay iisa! May sinasabi ka ba Kuya? Umiling ako. Gusto kong sabihin sa kanila ang nangyayari sa akin. Ngunit may puwersang pumipigil sa akin. Gusto ko silang balaan. Ngunit tila pipi ako. Wala akong boses. At kahit pilitin kong magsalita, parang may mabigat na kamay na sumasakal sa lalamunan ko. Nanlalamig ang buong katawan ko. At sa kabila ng pag-aalala sa kanila, unti-unti akong nilulunod ng presensyang nasa loob ko. Isa na lang akong bihag sa sarili kong katawan. Kaya kahit nasa katawan ako ng lalaking ito, hindi nila dapat umasak ang mutya. Hindi nila dapat matagpuan ang mahiwagang sandata ni Elvira. At lalong hindi dapat maisagawa ng matandang yon ang orasyon. Ramdam kong unti-unting nawawala ang sarili kong kamalayan, Miss Ligaya. Para bang unti-unti na akong natutunaw sa loob ng aking katawan at pinapalitan ng ibang katauhan. Ang huli kong naaninag, bago tuluyang bumigat ang aking mga talukap, ay ang bigla ang pag-aalala sa mga mukha ni Monique at Ava. Kuya Gabriel, ayos ka lang ba? Pinagpapawisan ka't namumutla ka na naman. Ah, Diyos ko! Ano nangyayari sa'yo, Kuya? Bakit ganyan ang mga mata mo? Namumula at nanilisin?
Kinilabutan ng dalawa at sa kaloob-looban ko, isang sigaw na hindi ko mailabas ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Tulungan ninyo ako! Hindi ako ito! Nakasanib sa akin ng aswang. Pakiusap, tulungan ninyo ako! Ramdam kong wala na akong kontrol sa sarili ko. At ang takot at pangamba na nakita ko sa mga mata ni Monique at Ava ay mas lalo pang tumindi. Hindi na si Kuya Gabriel yan. Aswang na yan. Tingnan mo mga mata niya, Monique. Parang nagliliyab. Nakakatakot. Layuan mo ang pinsan ko, halimaw ka! Kuya Gabriel, labanan mo yung aswang sa loob mo. Huwag mong hahayaan na tuluyan niya makontrol ang katawan mo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipagsigawan na narinig ko sila. Na ako pa rin yun. Kahit papaano. Pero parang may kung anong humahadlang sa bibig ko. At maya-maya laking gulat ko nang bigla akong magsalita. Pero hindi ko boses ang lumabas sa bibig ko. Akin na ang katawan na ito. Hindi ko hayaang maagaw pa ninyo. Ang lalaking ito, akin na siya. Akin! Monique, hindi na yan si Kuya Gabriel. Iba na ang boses niya, oh. Boses aswang na. Kuya Gabriel, kung naririnig mo pa ako, lumaban ka. Huwag mong hayaang tuluyan ka sa kupin ng aswang na yan. At ikaw, aswang, hindi mo na magagamit ang katawan ng pinsan ko kapag nawasak na ang mutya. Siguradong mawawala ka na. Sa sinabi ni Monique, bigla akong naramdaman ang pag-init ng aking palad. Napansin kong unti-unting tumutubo ang mahaba at matutulis na mga kuko sa aking mga daliri. Kasabay nito ramdam ko ang matinding galit ng aswang na nasa loob ko. Nagngangalit, naglalaway at handang manakit. Maya-maya tinubuan na rin ako ng matutulis na pangil. Pakiramdam ko'y wala na talaga akong kontrol. Ramdam kong handa na siyang sumugod at gustong-gusto niyang saktan ang pinsan at ang kaibigan ko. Subukan ninyong basakin ang mutya. Bago ninyo gawin yan, mamamatay muna kayong lahat. Akmang susuguri na ng aswang na nasa loob ko ang dalawa. Nang bigla silang tumakbo paakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Ayaw ko silang habulin, pero wala akong magawa. Hawak na ng aswang katawan ko at unti-unti na rin pati ang isip ko. Pag-akyat nila, tumakbo sila sa kwarto kung nasan si Mang Pakito. Doon ito nag-iensayo ng orasyon. Kitang-kita ko mula sa kinatatayuan ko. Tahimik akong sumunod. Mang Pakito! Mang Pakito! Si Kuya Gabriel po! Sinaniban na po siya ng aswang! Hindi na siya yon! Nagbago na rin po ang anyo niya, Mang Pakito. Nakakatakot na po ang itsura niya. Mukha na po siyang demonyo. Ano? Diyos ko, mukhang tuluyan nang nakapasok sa kanya ang kaluluwa ng aswang na iyon. Mabuti na lang, natapos ko na ang pag-aaral sa orasyon. Handa na akong isagawa ito. Pero, kailangan mo na nating makuha ang mutya mula sa kanya. Narinig ko ang lahat. Habang nagsasalita si Mang Pakito, naramdaman kong bumigat lalo ang katawan ko. Tumigas ang batok ko at sa gilid ng salamin, nakita ko ang sarili ko. Hindi ko nakilala ang nasa refleksyon. Mukha na akong demonyo. Minuksan ko ang pinto ng kwarto. Dahan-dahan. Gusto ko silang sorpresahin. Diyos ko! Nandyan na siya! Nakapasok na siya! Hindi na si Kuya yan. Tingnan niyo, ang bibig niya, may pangil na. Ang akala ninyo, hindi ko kayo masusundan dito. At nagsama-sama pa talaga kayo. Isa-isa ko kayong papatay.
patayin para walang makasira sa mutya. Papatayin ko kayo na natitirang pamilya ni Elvira. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakagaganti sa ginawa niyong pagpatay sa akin at pagkulong sa kaluluwa ko sa mutya. Hindi mo kami kayang takutin. Tigilan mo ang pinsan ko, aswang ka. Hindi ka magtatagumpay. Hindi ko na malayan at ang aswang na nakasanib sa akin na mabilis palang nakadampot ang flower vase si Monique. Kahit wala akong kapangyarihan, lalabanan kita. Huwag mo ako maliitin. Sa isang iglap, hinampas niya ako ng flower vase sa ulo. Napalugmok ako sa sahig. Sumigaw ang aswang sa loob ko. Galit na galit. Nagngangalit sa sakit at pagkabigla. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin! Ikaw ang uunahin ko! Doon na nagsimulang mas lumalim at naging mas nakakakilabot ang boses ko. Ang mga mata ko'y lalo pang namulat ng lisik. Isa na talaga akong ganap na halimaw. Aba, takbo! Punta tayo sa kusina. Bilisan mo! Oo, sige. Hinabol ko sila. Naguhumiyaw ang aswang sa loob ko. Galit na galit. Sabik ng pumatay. Pero pareho kaming nabigla nang biglang may humampas sa likod ko. Paglingon namin ng aswang sa likuran, naroon si Mang Pakito. Hawak niya ang isang buntot pagi at iyon ang inihampas niya sa katawan ko. Dahil sa sakit ay nabitawan ko ang hawak na mutya at nalaglag yun sa sahig. Mabilis yung nadampot ni Mang Pakito. Ano? Hindi mo matatanggap na nasa akin ang mutya? Sa oras na masira ito, katapusan mo na, aswang. Hindi ka na muling makakapanakit o makakapanggambala kahit kailan. Ibalik mo sa akin ang mutya, tanda. Kung ayaw mo ikaw ang unahin kong patayin. Sa akala mo ba? Kaya mong sirain ang mutya sa gagawin mo orasyon? Walang makasisira sa mutya. Ang makasisira lang sa mutya ay ang sandata ni Elvira. Ngunit hindi ba't nawawala yun at hindi nyo alam kung nasaan? Paano nyo mawawasa ang mutya? Hindi ako mawawala hanggat buo ang mutya. Walang makakapigil sa akin, tanda! Tignan natin, halimaw. Ikaw ang mamamatay kapag nawasak ko na ang mutyang to. Ngunit agad na nakaalpas ang aswang ni Sligaya. Mabilis itong tumayo at ako mang susugurin muli si Mang Pakito. Nang biglang dumating sina Monique at Ava na may dalang supot ng asin. Eto ang sayo, aswang! Bigla akong sinabuyan ng asin ng dalawa. Narinig ko na humiyaw ng ubod ng lakas ang aswang sa loob ko. Ramdam ko rin ang nararamdaman niya. Ang hapde, ang init na parang apoy na gumagapang sa balat ko dahil sa isinahaboy na asin. Para akong sinusunog. Tulad ng sakit na naramdaman ko nang hampasin ako ni Mang Pakito ng buntot pagi. Ramdam na ramdam ko ang sakit ng pagsaboy ng asin sa balat ko. Kung ano ang nararamdaman ng aswang, nararamdaman ko rin. Bawat butil ng asin na dumikit sa balat ko ay parang patak ng asido. Bumigat ang katawan ko at bumagsak ako sa sahig. Namimilipit sa sakit. At habang nangyayari yun, hindi sila tumigil. Yan ang bagay sa'yo, halimaw! Ubusin natin ang asin, Aba! Oo, Monique. Hindi pwedeng makabangon ng aswang. Kaya sabuyan pa natin.
Patuloy nila akong sinabuyan ng asin. Dahil doon hindi na ako makagalaw. Para akong niluluto ng buhay. At doon nakakita ng pagkakataon si Mang Pakito. Sinimulan niya ang orasyon para sirain ang mutya. Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng Diyos, itakwil ang dilim, itaboy ang laman ng kadiliman. Habang pinapakinggan ko ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya, unti-unti kong nararamdaman na nanghihina ako. Hindi lang ang katawan ko, pati ang aswang sa loob ko. Bakit ako nanghihina? Bakit? Parang hindi ako makahinga. Umeepekto na ang orasyon. Sige lang, Mang Pakito. Ituloy niyo lang yan. Nangihina na ang aswang sa katawan ni Kuya Gabriel. Hindi! Hindi ito maaari! Paano mo nagawa yun? Saan mo natutunan ang orasyon na yan? Ang orasyong ito ay matagal nang kinamit ng tatay kong albularyo. Panlaban sa mga kagaya mong aswang. Marami na siyang napatay na aswang noon. Kaya hindi imposible mangyari rin sa iyo ang sinapit nila. Tingnan ninyo! Unti-unti na nagbabago ang itsura ni Kuya Gabriel. Oo nga, nawawala na sa kanya ang anyo ng aswang. Unti-unti na bumabalik sa dati si Kuya. Ah! Hindi! Hindi niyo ako matatalo! Lahat sila'y nakatitig sa akin habang ako'y nakahandusay sa sahig. Namimilipit sa matinding sakit. Ngunit nang marinig ko ang huling kataga mula sa bibig ni Mang Pakito. Isang kakaibang puwersa ang pilit na kumakawala mula sa loob ng katawan ko. Sa ngalan ng liwanag at ng banal na dugo, wasakin na ang kasamaan. Bigla na lang nabasag ang mutya. Nagkapira-piraso ito at tuluyang nawala ng kinang. Parang isang tanikalang nasira. Isang bagay ang tuluyang nagwakas. Hindi! Hindi! Amo siya! Mawawalang iya kayo! Hindi pa tayo tapos! Hindi pa! Dito ka na magtatapos, aswang. Wala na ang mutya. At habang buhay ka nang mawawala, hindi ka na makakabalik pa. Hindi! Naramdaman ko na lang ang bigat na parang hinihila palabas mula sa loob ng katawan ko. Isang malakas na puwersa. At bigla itong naglaho. Para akong nabunutan ng tinik. Habol hininga akong napahandusay sa sahig. Basang-basa ako ng pawis at nanginginig pa rin ang buong katawan. Ilang sandali lang, nilapitan ako ni Monique at Ava. Kuya Gabriel, tapos na. Wala na ang aswang sa katawan mo. Wasak na ang mutya. Kaya hindi na babalik pa ang kaluluwa ng aswang. Tuloy na ito naglaho. Ligtas ka na, iho. Hindi na makakabalik sa katawan mo ang aswang. Ang galing niyo po, Mang Pakito. Maayos po ang pagkakagawa ninyo ng orasyon, kaya agad nawasak ang mutya. Maraming salamat po. Salamat din sa inyo. Kung hindi ninyo sinabuyan ng asin ang aswang, hindi ako makakakonsentra sa orasyon ko. Kaya pinabati ko rin kayong dalawa. Ang tatapang ninyo. At kahit hindi natin nahanap ang sadata ni Senyora Elvira, nagtagumpay naman tayo sa ginawa nating orasyon. Maraming salamat sa inyo. Akala ko tuluyan ang makukuha ng aswang ang katawan ko. Miss Ligaya, pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagpaalam na sa amin si Mang Pakito. Sabi niya wala nang babalik na aswang dahil wasak na ang mutya. Samantala, sina Monique at Ava ay nag-aayos na ng kanilang mga gamit. Babalik na raw sila sa Maynila. Paano, Kuya Gabriel? Mauna na kami.
sigurado ka bang itutuloy mo ang pagtira rito sa bahay ni Lola Elvira? Hindi ka ba natatakot dito? Baka mamaya may iba pang masasamang nilalang na magpakita sa'yo. Oo nga, kuya. Sumama ka na lang sa amin sa Maynila. Mas ligtas dun. Buo na ang pasya ko. Dito na ako titira. Sabi naman ni Mang Pakito, wala nang dapat ikabahala dito. Dadalawin ko na lang kayo sa Maynila. Sige na. Baka gabihin pa kayo sa biyahe. Mag-ingat kayo ha. Mamimiss ko kayo. Tawagan ninyo ako agad pagdating ninyo. Mamimiss ka rin namin, kuya. Bibisita ka ron, ha? At palagi kang tatawag. Sige na, aalis na kami. Mag-iingat ka rin dito. Alam mo, Kuya Gabriel, ang swerte mo talaga. Ikalawang buhay mo na to, di ba? Noon, muntik ka na mamatay sa aksidente. Tapos ngayon, muntik ka na namang mapahamak dahil sa aswang na yun. Oo nga eh. Siguro nga. Sobrang swerte ko lang talaga. Tiningnan ko sila habang sumasakay sa tricycle na maghahatid sa kanila sa terminal. Habang papaliw ang sasakyan, ramdam ko ang lungkot sa hangin. Pero sa puso ko, alam kong tama ang naging desisyon kong manatili rito. Nang makaalis na sina Monique at Ava, papasok na sana ako sa loob ng bahay nang bigla akong makarinig ng boses na nagsalita mula sa likuran ko. Muntik mo nang mapaniwala ang apo ko at ang kaibigan niya, Gabriel. Nagulat ako nang makita ko ang kaluluwa ni Lola Elvira. Ikaw ba talaga yan, Lola Elvira? Akala ko hindi ka na magpapakita. Wala na ang mutya. Nasira na. Kaya nawala na rin ang kaluluwa na aswang na si Morgana. Oo, at nararapat lang na tuluyan siyang mawala para ganap ng matahimik ang lugar na ito. Wala silang kaalam-alam na matagal nang patay ang totoong apo kong si Gabriel. Namatay siya sa isang aksidente at ang kaluluwa mo, Gabriel, ang siyang pumalit sa katawan niya. Kaya nga po. Nahihiya talaga ako, Lola Elvira. Ang alam ng lahat, buhay pa ang apo nyo. Wala silang kamalay-malay na payapa na ang kaluluwa niya. Kasama nyo. At ako na ang gumagamit ang kanyang katawan. Dahil yan lang ang alam kong paraan para patuloy kang mabuhay, na ang kaluluwa mo'y manatili sa katawan ng apo ko. Mabuti na lang at naituro yan sa akin noon ni Mang Pakito. Alam mo namang malaki ang utang na loob ko sa'yo. Ikaw ang nagturo sa akin ng lahat ng nalalaman ko para mapuksa ang mga masasamang aswang kagaya ni Morgana. Kahit kalahi mo siya, pinilit mo pa rin siyang talikuran upang mapanatili ang katahimikan sa lugar na ito. Yun ay dahil yun din ang pinangako ko sa aking mga magulang, na hindi ako kakain ng tao. Hindi ako manggugulo sa mundo ng mga tao. Kahit pinsan ko si Morgana, hindi ko hahayaan ng masama niyang balak na saktan ng mga inosenteng tao. Alam mo yan, Lola Elvira. Oo, alam ko yan. Hindi lang dahil sa matinding galit niya sa akin kaya siya nang gugulo, kundi dahil gusto talaga niya mambiktima ng mga tao at maghasik ng lagim sa lugar na ito. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Lola. Dahil muli ako nabigyan ng bagong katawan. Huwag ka mag-alala. Patuloy kong babantayan ang lugar na ito. Dahil nararamdaman ko na hindi pa nauubos sa mga masasamang aswang. Nasa paligid pa rin sila. At gagamitin ko ulit itong mutya kapag kailangan. Aba, nabuong muli ang mutya. Binuo ko ulit ang mutya para muling makulong dito ang mga masasamang aswang na magtatangkang sumalakay sa lugar na ito. Muntik na nga magtagumpay si Morgana na naagaw ang katawan ng apo niyo. Buti na lang at maasahan si Mang Pakito. Pati na rin yung dalawang dalaga. Alam niyo naman, wala akong laban sa kapwa ko aswang kapag kaluluwa na lang sila. Malalabanan ko lang sila kung nasa anyong buhay pa sila. Pero kapag kaluluwa na, mahina ako. Kaya nga madaling nakontrol ni Morgana ang katawan ng apo niyo. Pero ang hindi niya alam, mahina rin siya. Hindi niya napansin na hindi ang apo niyang si Gabriel ang nasa katawan na ito, kundi ako na pinsan niya. Pero teka, saan niyo po itinago ang mahiwagang sandata na ibinigay ko sa inyo noon? Nasaan iyon? Wala na ang sandata. Itinapon ko na iyon sa dagat pagkatapos kong patayin si Morgana.
Hindi ko kasi inakala na makakalaya pa siya kahit na ikinulong ko na ang kaluluwa niya sa mutya na ikaw rin naman ang nagturo sa akin kung paano gawin. Alam ko namang hindi mo siya kayang patayin noon kasi nga pinsan mo pa rin siya. Kaya ako yung tinuruan mo kung paano siya patayin at kung paano ikulong ang kaluluwa niya sa mutya. At ang nakakatawa pa yung baol kung saan ko itinago ang mutya kunyaring ipinamana ko sa'yo. Pero ang totoo, ibinigay ko lang talaga yun sa'yo dahil naroon ang mga lumang librong gustong gusto mong basahin noon. Mabuti na lang din at hindi nahalata ng apo kong si Monique at ng kaibigan niya na hindi ikaw ang totoong Gabriel na apo ko. Siyempre, magaling yata ako magpanggap. Pero, ano nga naman ang swerte? Kasi coincidence na magkapangalan pa kami ng apo niyo. Gabriel din ang pangalan niya. Kung alam ko lang na makakawala pa si Morgana, sana sinira ko na noon pa ang mutya. Muntik bang mapahamak ang isa ko pang apo, pati na rin ang kaibigan niya. Muli, maraming salamat sa iyo, Gabriel. Salamat at mas pinili mo ang maging mabuti kaysa pumanig sa kasamaan. Walang anuman, Lola Elvira. Ay, ang mabuti pa. Balikan niyo na ang apo niyo. Tuluyan na kayong manahimik. Ako na ang bahala rito. Magpahinga na po kayo. Tama ang narinig niyo. Matagal nang patay ang totoong apo ni Lola Elvira. Si Gabriel. At ako, Gabriel din ang pangalan ko. Kapangalan ko ang kanyang apo. Pero hindi ako ordinaryong tao. Isa rin akong aswang. Ginagamit ko ngayon ang kanyang katawang lupa. Bakit? Dahil matagal na ring patay ang sarili kong katawang lupa. Namatay ako sa isang laban. Isang matinding engkwentro laban sa isang malakas at mabagsik na aswang. Halos wala na akong pag-asa nun. Kung hindi lang dahil kay Lola Elvira. Natalo niya ang aswang na yun sa tulong ng kaalaman din ng kaalaman ni Mang Pakito na may tatay na albularyo. Nang mamatay ang apo niya sa aksidente, nabigyan ako ng panibagong pagkakataon na mabuhay sa katawan ng kanyang apo. Ngayon ang alam ng lahat, ako si Gabriel, ang apo ni Lola Elvira. Pinanindigan ko na ang pagpapanggap na yon dahil wala na akong magagawa. Ito na ang bago kong katawan at ang bago kong buhay. Pero kapag napakinggan ito ni Monique at ng kaibigan niyang si Ava, sigurado malalaman nila ang totoo kong lihim. Sa ngayon, nananatili pa rin ako rito sa lumang bahay ni Lola Elvira. Ang matalik kong kaibigan. Nag-aabang na masamang aswang na maliligaw sa lugar na ito para patayin at maikulong ang kanyang kaluluwa sa aking mutya. Sa tingin niyo, makakahuli pa kaya ako ng isa pang tulad ni Morgana? Dito ko na tinatapos ang aking kwento. Sana ay may natutunan kayo. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Gabriel.